isang simpleng kahoy, ngunit pinaniniwala ang bahagi ng krus ni Kristo. Totoo ba ito? Sa video na ito, susuriin natin ang kasaysayan, mga kwento at mga kontrobersya sa likod ng isa sa pinakabantog na relic sa kasaysayan ng Kristyanismo. Bago natin tuklasin ang misteryo ng tunay na krus ni Kristo, huwag kalimutang i-like ang video na ito, mag-subscribe at i-click ang bell icon para sa mas marami pang makasaysayang kwento ng pananampalataya. Ang salitang relic ay mula sa Latin na reliquiae, na nangangahulugang mga bagay na naiwan. Sa pananampalatayang Katoliko, ang mga relik ay mga pisikal na bagay na may kaugnayan sa mga santo, banal na kasangkapan o mismo kay Jesus. Isa na rito ang sinasabing mga piraso ng krus kung saan siya ipinako. May tatlong uri ng relic. Una, ang tinatawag na first-class relic na bahagi ng katawan ng isang santo o banal na bagay tulad ng kahoy ng krus ni Kristo. Ikalawa, ang second-class relic na mula sa mga bagay na ginamit ng santo. At ikatlo, ang third-class relic, mga bagay na naidampi o naipahid sa isang first-class relic. Para sa maraming Kristiyano, lalo na sa mga Katoliko, mahalaga ang relic hindi dahil sa kapangyarihan ng mismong bagay, kundi dahil sa kabanalan ng pinanggalingan nito. Isang paalala ito ng sakripisyo, pananampalataya at koneksyon sa langit. Ang relic ay hindi sinasamba, kundi iginagalang. Ipinapaalala nito sa atin ang presensya ng Diyos sa kasaysayan. Kapag tinitingnan mo ang isang relic, parang humaharap ka sa isang patotoo ng pananampalataya ng mga nauna sa atin. Sa maraming dako ng mundo, ang mga relic ay sentro ng debosyon. Ang mga pilgrim ay lumalakad ng milya-milya upang makita at mahipo ang mga ito. Hindi dahil sa material na bagay, kundi dahil sa paniniwala nilang naroroon ang grasya ng Diyos. Ang mga relic din ay naging instrumento ng mga himala ayon sa testimonya ng ilang mananampalataya. Sa mga panalangin sa presensya ng isang relic, may mga gumaling, may nakatanggap ng liwanag, at may nabigyan ng pag-asa. Ang simbahang Katoliko ay may maingat na proseso sa pagkilala at pag-iingat sa mga relic. May mga dokumento, selyo, at kasaysayan na sinisiyasat bago ito ipalaganap o ilantad sa publiko. Kaya't ang relic, lalo na kung ito'y bahagi ng krus ni Kristo, ay hindi lamang simpleng kahoy, ito'y isang biyayang nagpapaalala ng kaligtasang dulot ng kanyang pag-ibig at sakripisyo para sa sangkatauhan. Isa sa mga pinakakilalang kwento ng Kristyanismo ay ang pagkakatuklas sa krus ni Kristo noong ika-4 na siglo. Ayon sa tradisyon, si Emperatrice Helena, ina ni Emperor Constantine, ang nanguna sa paghahanap ng mga banal na lugar sa Jerusalem. Sa kanyang paglalakbay, pinangunahan ni Helena ang mga paghuhukay sa lugar kung saan ipinako si Kristo, sa tinatawag ngayong Golgota. Dito umano nila natagpuan ang 3 krus, ang sa Panginoon at ang 2 sa mga kriminal na kasama niya. Upang matukoy kung alin ang krus ni Kristo, ayon sa tradisyon, hinawakan ito sa isang may sakit na babae na agad gumaling. Ito ang naging palatandaan na ang kahoy na iyon ay ang tunay na banal na krus. Itinayo ni Constantine ang Church of the Holy Sepulchre sa mismong lugar kung saan natagpuan ang mga krus. Hanggang ngayon, ito ay isa sa pinakabanal at pinakadinadalaw na simbahan sa buong mundo. Ang bahagi ng krus ay hinati at ipinamigay sa iba't ibang simbahan sa loob at labas ng Roma. Kaya't sa kasalukuyan, makikita ang mga bahagi nito sa ilang katedral at basilika sa Europa, kabilang ang sa Santa Croce sa Rome at Notre Dame sa Paris.
May mga dokumento mula sa mga unang siglo na nagsusulat tungkol sa presensya ng krus sa iba't ibang lugar at ito ay naging sentro ng debosyon ng mga mananampalataya. Gayunpaman, hindi maikakaila na habang lumalaganap ang mga bahagi ng krus, dumami rin ang tanong, gaano karami ba talaga ang mga piraso? Posible bang ang dami ng relic ay lumampas sa orihinal na laki ng krus? Ang kwento ng pagkakatuklas sa krus ay hindi lamang kwento ng paghuhukay kundi ng pananampalatayang gumabay sa isang ina, si Emperatriz Helena, na naniwalang ang paghahanap sa krus ay paghahanap sa puso ng pananampalataya. Sa tanong kung tunay ba ang isang relic, lalo na ang bahagi ng krus ni Kristo, ang simbahan ay may ilang pamantayan. Una, ang pagkakaroon ng malinaw na provenance o kasaysayan. Maraming relic ang may kasamang dokumento na naglalahad kung saan ito natagpuan, kailan ito nakuha at sino ang nag-ingat nito. May mga relic na may selyo ng simbahan at sinamahan ng sulat mula sa obispo o kinikilalang tagapangalaga. Ang mga ito ay hindi basta-basta inilalantad at madalas ay nakaimbak sa mga relikwari na sagrado at sinusuri ng maingat. Sa modernong panahon, sinubukan ding isailalim sa siyentipikong pagsusuri ang ilan sa mga sinasabing bahagi ng banal na krus. Sa tulong ng carbon dating, may ilang relic na tumutugma ang edad sa panahon ni Kristo, bagamat hindi ito sapat na patunay kung ito nga ba ang aktwal na krus. May mga tala rin mula sa mga unang manunulat ng simbahan, gaya ni na Saint Cyril of Jerusalem and Ambrose, na tumutukoy sa paggalang sa krus at sa mga bahagi nito. Ang ganitong mga patotoo ay bahagi rin ng ebidensya. Ngunit higit pa sa pisikal na ebidensya, ang halaga ng isang relic ay nasa epekto nito sa pananampalataya ng tao. May mga kwento ng himala, paghilom at pagbabago ng buhay sa presensya ng mga relic, bagay na hindi kayang sukatin ng agham. Ang simbahan ay laging maingat sa pag-aangkin ng pagiging tunay ng relic. Kapag hindi sapat ang ebidensya, ito'y tinuturing bilang bagay na maaaring makapagpalalim ng debosyon ngunit hindi itinuturing na dogma. Sa ganitong konteksto, ang tanong na totoo ba ito ay nauuwi sa mas malalim na tanong, ano ang bunga nito sa aking pananampalataya dahil ang tunay na layunin ng relic ay hindi upang mapahanga kundi upang magturo at mag-anyaya sa kabanalan. At bagamat maaaring hindi natin matukoy ang eksaktong pinagmulan ng bawat piraso, hindi natin matatawaran ang sigaw ng bawat mananampalatayang lumalapit, naniniwala ako, Panginoon, at minsan sapat na iyon. Sa kasaysayan ng simbahan, laging may mga tanong. Totoo ba ang mga relic? O ito ba'y panlilin lang upang palakasin ang institusyon? Sa harap ng mga ganitong tanong, mahalagang suriin ang puso ng pananampalataya. Totoo, may mga reliquary na hindi ma-verify at may mga relic na ipinakita bilang peke. Ngunit hindi nangangahulugan na lahat ay huwad. Sa bawat panahon, may mga taong sadyang nananamantala, ngunit mayroon ding tunay na deboto. Ang simbahang Katoliko ay hindi bulag sa posibilidad ng panlilinlang, kaya nga't may mga proseso, dokumento at pagsusuri bago ituring na isang relic ang anumang bagay. Hindi ito basta iniaangat bilang totoo kung walang maingat na pag-aaral. Ngunit ang mas mahalagang tanong ay ito. Sa kabila ng lahat, nadadala ba tayo ng relic patungo sa Diyos? Kung ito'y nagsisilbing tulay upang mapalalim ang ating pananampalataya, maging daan sa paghilom at magpabalik sa Diyos, maari bang ituring itong panlilinlang?
Ang pananampalataya ay hindi laging nakasandal sa pisikal na ebidensya. Ito ay pagtanggap ng bagay na hindi nakikita ngunit pinaniniwalaan. Sa ganitong pananaw, ang relic ay hindi lang bagay kundi tanda ng mas malalim na katotohanan. Para sa ilan, ang relic ay paalala ng kasaysayan. Para sa iba, ito'y biyaya. Ngunit para sa tunay na nananampalataya, ito ay paanyaya. Kilalanin ang Diyos, hindi lamang sa kwento ng krus, kundi sa araw-araw na buhay. Sa bawat patak ng luha ng deboto, sa bawat panalangin iniaalay sa tabi ng relic, nandoon ang misteryo ng pananampalataya. Hindi ito tungkol sa kahoy lang, kundi sa Diyos na minsang namatay sa krus para sa ating kaligtasan. Kaya't sa huli, maaaring hindi natin masagot ng eksakto kung alin ang tunay. Ngunit kung ang relic ay humahantong sa pagbabago ng puso, pagpapalalim ng panalangin at pagbabalik loob sa Diyos, hindi ba totoo ang layunin nito? Ang tunay na halaga ng isang relic ay hindi nasusukat sa laki ng kahoy o sa tanda ng edad nito. Ito ay nasa lalim ng pananampalatayang pinupukaw nito sa puso ng bawat isa. Sa tuwing tayo'y lumalapit sa isang relic, ito'y paanyaya na sariwain ang sakripisyo ni Kristo at ang paanyaya ng kanyang pag-ibig. Hindi man natin matiyak ang eksaktong pinagmulan ng bawat piraso, ang mas mahalaga ay kung paano ito nagpapabago sa ating panalangin, sa ating pagtanaw sa pananampalataya at sa ating ugnayan sa Diyos. Ang relic ay paalala, hindi lamang ng kasaysayan, kundi ng patuloy na presensya ng Diyos sa buhay ng kanyang mga anak. Kung na-inspirasyon ka ng kwento at katotohanan sa video na ito, huwag kalimutang i-like, i-share, at mag-subscribe sa aming channel. I-click mo rin ang bell icon upang manatiling konektado sa mga kwentong nagpapalalim ng pananampalataya. Tandaan, ang tunay na krus ay hindi lamang kahoy, kundi alaala ng pag-ibig ng Diyos na buhay pa rin hanggang ngayon.